Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng makita ang sarili mong imahinasyon na nabubuhay? Paano kung ang mundong nilikha mo, ang mga tauhang sinulat mo, at ang mga kwento ng tagumpay at trahedya na inimbento mo lamang ay biglang maging totoo? Ito ang kwento ni Elise. Ako si Elise, isang graphic artist na nangangarap makilala ang aking trabaho bilang isang nobelista. Sa loob ng ilang taon, inalay ko ang oras ko sa paggawa ng librong Lance, ang Tagapagligtas. Isang nobelang puno ng aksyon, drama at pag-asa. Si Lance ang bida, isang matapang at makisig na bayani na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang bayan. Siya ang perpektong karakter na likha ng aking imahinasyon. Pero minsan, pakiramdam ko ay parang totoo siyang nabubuhay. Isang gabing tahimik, nakaupo ako sa harap ng aking laptop. Nakatingin ako sa blankong pahina na huling kabanata ng kwento. Nakalinya ang eksena kung saan si Lance ay mapapalaban sa kanyang pinakamalupit na kalaban, si Kael, ang taksil na leader ng mga rebelde. Sa script ko, matatalo sila sa labang to at mawawala sa mundo ng nobela. Pero bakit parang mabigat ang pakiramdam ko? Ang drama ko naman, bulong ko sa sarili habang iniinom ang malamig kong kape. Nilakasan ko ang loob ko at nagsimulang mag-type. Dahan-dahan kong isinalaysay ang eksena. Si Lance, duguan at nakaluhod, ang espada niya ay nabali na, habang ang kaaway ay papalapit upang tapusin ang laban. Biglang kumislap ang screen ng laptop ko. Napatigil ako sa pag-type at napatingin. Ang liwanag ay nagiging mas maliwanag pa. Para bang sinusubukan akong sakupin. Bago ko pa man maintindihan ang nangyayari, naramdaman kong parang hinihigop ako ng liwanag. Nagising ako sa gitna ng isang kakaibang lugar. Hindi to ang kwarto ko. Sa halip, nakita ko ang sarili ko sa isang madilim na kagubatan. Ang amoy ng lupa, ang tunog ng mga dahon, at ang malamig na hangin ay napakalinaw. Parang totoong totoo. Napansin ko ang isang figura sa di kalayuan. Si Lance? Si Lance, ang mismong bida ng aking nobela. Nakaupo siya sa lupa, duguan, at mukhang sugatan. Eksaktong tulad ng huling eksenang isinulat ko. Lumapit ako sa kanya, nanginginig sa kaba. Hindi to posible. Lance? Tanong ko, halos pabulong. Dahan-dahang tumingala si Lance at tinitigan ako. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagkalito. Sino ka? Tanong niya. Ang boses niya ay basag at mahina. Nanginig ang mga kamay ko. Ano ang sasabihin ko? Na ako ang may akda ng mundo niya? Paano ko ipapaliwanag yun? Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang mga yabag ng mga sundalo. Ang mga tauhan ni Kael, papalapit sa aming pwesto. Tumayo ka, sabi ko sa kanya. Hinila ko siya para makatayo. Kailangan nating umalis. Hindi ko alam kung paano, pero ang alam ko lang, nasa loob ako ng mundo ng sarili kong kwento. At wala akong ideya kung paano makakabalik. Hawak-hawak ko si Lance habang tinutulungan siyang makatayo. Mabigat ang katawan niya. Pero kahit sugatan ay pilit niyang kinakaladkad ang sarili niya para makatakas. Naririnig ko ang yabag ng mga sundalo. Papalapit ng papalapit. At alam kong wala na kaming oras. Ang tanging alam ko lang ay hindi ko kayang hayaang mamatay ang karakter na ako mismo ang lumikha. Bakit mo ko tinutulungan? Tanong niya habang hinihingal. Kahit hirap na hirap, naroon pa rin ang matigas na pananalita niya. Basta, wala na tayong oras para magpaliwanag. Sagot ko, tumakbo kami sa madilim na kagubatan. Ang mga anino ng mga puno ay parang mga multo na nakatitig sa amin. Habang tumatakbo, napansin ko ang sugat sa tagiliran ni Lance.
Dumadalo yung dugo at alam kong kailangan niyang magamot. Pero saan kami pupunta? Ang lahat ng lugar dito ay pamilyar pero kakaiba. Parang buhay na bersyon ng mundong isinulat ko. Sa wakas, nakarating kami sa isang bakanteng kuweba. Sa loob nito ay may mga tuyong sanga at dahon na maaaring gawing higaan. Pinaupo ko sila sa isang malaking bato. Nakita ko kung paano siya nanlumo habang hawak ang sugatang tagiliran. Ako naman ay naghanap ng kahit anong pwedeng gamitin bilang pamunas. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sabi niya, tinitigan ako ng mariin. Sino ka? At paano mo alam ang tungkol sa akin? Napahinto ako. Paano ko ipapaliwanag ang sitwasyong to? Sasabihin ko ba na ako ang nagsulat ng kwento ng buhay niya? Na bawat sugat, bawat laban, at bawat tagumpay niya ay likha ng imahinasyon ko. Tumitig ako sa kanya, pero wala akong masabi. Ako si Elise. Sagot ko sa wakas. Tumulong ako dahil alam ko ang pinagdadaanan mo. Alam mo ang pinagdadaanan ko? Hindi mo nga ako kilala eh. Sagot niya at sa tingin ko ay mas lalo lang siyang nainis. Lance, wala akong oras para kumbinsihin ka. Pero maniwala ka na lang muna sa akin. Sabi ko at sinubukan kong pigilan ang kaba sa boses ko. Tumalikod ako at naghanap ng pwedeng gamitin sa paligid ng kuweba. Nakakita ko ng ilang halamang mukhang pamilyar. Mga halamang iginuhit at isinulat ko mismo sa kwento bilang panggamot sa sugat. Habang ginagamot ko ang sugat niya, napansin ko ang tahimik niyang pagtitig sa akin. Para bang sinusubukan niyang intindihin kung sino ako. Alam mo ang pangalan ko, sabi niya, halos pabulong. Pero hindi kita kilala. At parang alam mo kung saan tayo pupunta. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Kaya tumahimik na lang ako. Pero ang totoo, alam kong bawat sulok ng mundong to ay mula sa aking kwento. Alam ko kung nasaan ang mga ligtas na lugar, ang mga tagong daan, at kung paano tumakas mula sa mga sundalo ni Kael. Pagkatapos kong gamutin ang sugat niya, sumandal siya sa pader ng kuweba at isinara ang mga mata. Akala ko ay natutulog siya. Pero muli siyang nagsalita. Mahina at puno ng pagdududa. Sino ka ba talaga? Nagpatuloy ako sa pananahimik. Sa isip ko, pilit kong iniisip kung paano kami makakatakas. Kung tama ang pagkakatanda ko sa kwento, may tagong nayon na malapit dito. Kung saan naroon ang isang manggagamot na tumulong sa kanya noong unang bahagi ng nobela. Alam kong dapat naming marating yon bago pa kami maabutan ng mga sundalo. May nayon malapit dito. Doon ka pwedeng gumaling ng maayos. Sabi ko, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Paano mo alam ang tungkol doon? Ang nayon na yun ay sekreto. Napangiti ako ng bahagya, kahit kinakabahan. Hindi ako basta ordinaryong tao, Lance. At balang araw, ipapaliwanag ko lahat sa'yo. Pero sa ngayon, pakiusap, magtiwala ka muna sa akin. Tumahimik siya at hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Kahit halatang masakit pa rin ang sugat niya. Kung alam mo kung paano tayo makakapunta doon, ikaw ang bahala. Pero kapag niloko mo ko, saglit siyang tumigil. Tinitigan ako ng mariin. Siguraduhin mo lang na hindi ka parte ng kalaban. Hindi ko alam kung paano ako napasok ang mundo ng sarili kong kwento. Hindi ko rin alam kung paano ako makakabalik. Pero sa pagkakataong yon, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit ako narito. At ang tanging alam ko lang, kailangan kong tulungan si Lance. Kahit pa nangangahulugan yon ng paglalakbay sa mundo ng sariling imahinasyon ko. Pagkatapos ng buong magdamag, napagtago at pahinga sa kuweba,
Sinimulan namin ni Lance ang maingat na paglalakbay papunta sa Tagong Nayon. Bagaman sugatan, nakita ko ang determinasyon sa mukha niya. Habang ako naman ay kinakabahan pa rin sa hindi maipaliwanag na sitwasyon ko. Lahat ng detalyeng nakikita ko, ang mga puno, ilog, kahit ang mga bituin sa langit, ay mula sa kwentong isinulat at iginuhit ko. Ngunit ngayon, tila totoo silang lahat. Habang naglalakad kami, napansin ko ang katahimikan ni Lance. Hindi siya gaanong nagsasalita, pero halata sa kanya ang pagiging alisto. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid sa paligid, parang naghahanap ng anumang banta. Lance, basag ko sa katahimikan. Hindi mo ba talaga ako pinagkakatiwalaan? Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Pero paano ko paniniwalaan ng isang taong biglang dumating na parang galing sa kung saan? Alam mo ang mga bagay tungkol sa akin na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Kaya pinili ko na lang magsabi ng katotohanan, kahit na hindi pa niya ito ganap na maiintindihan. Sa tingin mo, hindi kita kilala. Pero alam ko ang lahat tungkol sa iyo, Lance. Alam ko kung paano ka naging bayani ng bayan na to. Alam ko kung paano ka nawalan ng pamilya. At alam ko rin kung gaano kahirap ang laban mo kay Kael. Tinitigan niya ako ng matagal. Parang sinusubukan niyang hulaan kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Paano mo nalaman ang mga bagay na yon? Napabuntong hininga ako. Isinulat kita, Lance. Ako ang may gawa ng mundo mo. Ang lahat ng lugar, tao, at laban dito ay likha lamang ng imahinasyon ko. Nagulat siya sa sagot ko. Tumawa siya ng mapakla. Halatang hindi niya tanggap ang ideya. Ano? Sinulat mo ako? Anong kalokohan yan? I know. It sounds crazy. Pero isipin mo, paano ko nalaman ang mga bagay na alam ko? Paano ko nasabi sa'yo na may nayon dito kung hindi ko yun isinulat at ginuhit? Alam kong mahirap paniwalaan. Pero totoo yun. Tahimik siyang napaisip at parang wala siyang maisagot. Salip, tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating kami sa Tagong Nayon, sinalubong kami ng isang matandang manggagamot na kilala ko bilang si Aling Lorna, isa sa mga minor character sa kwento ko. Nagulat ako nang makita siyang parang tunay na tao. Mula sa mga kulubot ng kanyang balat hanggang sa tono ng kanyang boses. Anong nangyari sa inyo? Tanong niya habang tinutulungan si Lance maupo sa kanyang maliit na kubo. Malala ang sugat mo, binata. Naabutan po kami ng mga tauhan ni Kael. Sagot ko, sinubukan kong ipaliwanag ang sitwasyon habang pinapagamot ni Aling Lorna ang sugat ni Lance. Tahimik lang si Lance habang minamasdan ang ginagawa ng manggagamot. Pero kitang-kita sa mukha niya ang magkahalong pagod at kawalan ng tiwala. At bakit mo siya tinutulungan, iha? Tanong ni Aling Lorna sa akin habang tinititigan niya akong mabuti. Mukhang hindi ka taga rito. Kanina pa ako nagtataka. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Dahil kailangan niya po ng tulong. Sagot ko na lang. Tumango si Aling Lorna. Pero alam kong nararamdaman niyang may itinatago ako. Nang makatulog si Lance, sinubukan kong alamin kung bakit parang nagbabago ang kwento. Nagulat ako nang makita ang isang kakaibang marka sa papel ng sketchpad ko na nasa bag ko. May mga linyang hindi ko sinulat, mga eksenang hindi ko ginuhit, at mga karakter na parang hindi ko kilala. Napansin ko rin ang isang pangalan na biglang sumulpot sa eksena. Si Miguel. Ang dating kasamahan kong artist na naging mahigpit kong karibal. Biglang sumingit sila sa kwarto
kung saan ako nagbabasa ng sketchpad. Sino si Miguel? Tanong niya. Parang nababasa niya ang iniisip ko. Nagulat ako. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Habang natutulog ako, may boses na paulit-ulit na binabanggit ng pangalan na yan. Sabi niya, siya ang tunay na may kontrol sa kwento. Halos mabitawan ko ang hawak kong sketchpad. Ang mundo ko at ang kwento ko ay hindi naganap na nasa ilalim ng kontrol ko. May ibang puwersa na naglalaro. Si Miguel. Sa sandaling yon, naramdaman kong hindi lang ito tungkol kay Lance o sa kwento ko. May mas malalim na nangyayari at kailangang malaman namin ang sagot bago pa tuluyang masira ang lahat. Habang naghahanda kami para umalis mula sa tagong nayon, dama ko ang tensyon sa paligid. Si Lance ay nanatiling tahimik, ngunit baka sa kanyang mga mata ang lalim ng iniisip niya. Ako, sa kapilang banda, ay hindi mapakali. Paano nagkaroon ng kapangyarihan si Miguel na baguhin ang kwento ko? Paano siya nakapasok sa mundo na ako ang lumikha? Habang papunta kami sa susunod na ligtas na lugar, nagsimula akong magpaliwanag. Lance, kung totoong sinasabi mong narinig mo ang pangalan ni Miguel, ibig sabihin, siya ang nagbabago ng takbo ng kwento. Dati siyang kaibigan ko pero... Kaibigan? Putol niya. Ang tono ng boses niya ay puno ng pagdududa. Paano naging kaibigan ng isang taong tila gustong sirain ang lahat? Dati siyang kasamahan ko sa paggawa ng mga nobela. Magiling siya. Masyadong magaling. Pero nang magsimula akong makilala sa trabaho, parang naging malayo siya. Sa huli, iniwan niya ang industriya. Hindi ko alam na babalik siya. At sa ganitong paraan pa. Tahimik si Lance habang iniisip ang mga sinabi ko. Nang marating namin ang isang mataas na burol, tumigil siya at tumingin sa akin. Kung tama ka, kung kaya niyang kontrolin ng kwento, paano natin siya matatalo? Hindi ko masagot yon. Hindi ko alam kung paano labanan ng isang tao na tila mas may kontrol pa kaysa sa akin. Ang mismong may akda. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng sumuko. Habang nagpapatuloy kami, naramdaman namin na may sumusunod sa amin. Mula sa likuran ng mga puno, narinig namin ang mga yabag ng mga sundalo ni Kael. Nagsimula kaming tumakbo. Pero biglang tumigil si Lance at inarap ang direksyon ng mga sundalo. Elise, tumakbo ka na. Utos niya. Hindi. Sagot ko. Pilit siyang hinihila palayo. Hindi mo sila kayang harapin ng mag-isa. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan silang abutan tayo? Napahinto ako, humugot ng malalim na hininga at naalala ang sketchpad ko. Teka, baka magawa ko silang pigilan. Binuksan ko ang sketchpad at mabilis na gumuhit ng eksenang haharang sa mga sundalo. Nagdrawing ako ng malaking bato na bumagsak mula sa gilid ng burol. Nang matapos ko ang huling linya, biglang yumanig ang lupa. Sa di kalayuan, nakita naming bumagsak ang malalaking bato mula sa taas. Eksaktong tulad ng sinulat ko. Tumigil ang mga sundalo at napatitig lang sila sa akin. Nagulat sa nangyari. Paano mo nagawa yun? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng paghanga at pagkalito. Sinabi ko naman na sa'yo. Ako ang may akda. Sagot ko, na bahagyang napangiti sa reaksyon niya. Pero alam kong hindi ito sapat. Kung kaya kong gamitin ang kapangyarihan ng sketchpad ko sa ganitong paraan, malamang ay mas kaya rin itong gawin ni Miguel. Pagdating namin sa isang lumang kubo, tumigil kami para magpahinga. Ngunit bago pa man kami makatulog, biglang lumiwanag ang buong paligid. Ang liwanag na yon ay hindi nagmumula sa buwan o anumang ilaw. Ito ay mula sa isang misteryosong portal na biglang lumitaw sa harapan namin. At mula sa portal na yon, lumabas si Miguel.
Hindi ko inaasahan na darating ka sa mundo mo mismo, Elise. Sabi niya, ang tinig niya ay malamig at puno ng kumpiyansa. Magandang ideya sana, kung hindi mo lang ginulo ang mga plano ko. Hinawakan ni Lance ang espada niya, kahit sugatan pa rin siya. Sino ka? Tanong niya, na parang handang ipagtanggol ako kahit hindi niya alam kung ano ang laban namin. Hindi mo na kailangang malaman. Sagot ni Miguel, hindi man lang siya tumingin kay Lance. Nasa akin ang buong atensyon niya. Elise, ito ang gusto mo, hindi ba? Ang maging bahagi ng kwento mo. Pero mali ang iniisip mo kung akala mo na ikaw pa rin na may kontrol dito. Huwag mong gamitin ang kwento ko para sa pansarili mong kapakanan, Miguel. Hindi to para sa'yo. Para kanino, Elise? Para sa sarili mong ego? Para sa pantasya mo? Tingnan mo nga si Lance. Ginawa mo siyang perpekto pero hindi mo man lang siya binigyan ng karapatang pumili para sa sarili niya. Natigilan ako. Bahagya akong napatingin kay Lance, na ngayon ay mukhang naguguluhan din. Ngunit bago ko pa man maipaliwanag ang sarili ko, lumapit si Lance at itinaas ang isang bagay. Isang sketchpad na katulad ng sakin. Kung ang sketchpad mo ang nagbibigay sa'yo ng kontrol, Elise, ang akin naman ang wawasak dito. Bago pa man ako makapagsalita, mabilis siyang gumuhit ng isang eksena. Biglang nagbago ang paligid. Ang kubo ay naging isang madilim na gubat. At mula sa kawalan, dumating ang isang grupo ng mga halimaw na tila walang katapusan. Good luck sa kwento mo, sabi niya, bago siya nawala sa portal. Nang mawala si Miguel, kami na lang ni Lance ang natira. Harap-harapan sa mga halimaw. Agad niyang itinaas ang espada niya. Habang ako naman ay humugot ng sketchpad ko. Desperado na humanap ng paraan para mailigtas kami. Sa kabila ng takot, isa lang ang malinaw sa akin. Hindi ko pwedeng hayaang magwagi si Miguel. At kailangan naming harapin ang laban. Hindi lang para kay Lance, kundi para sa buong kwento na sinimulan ko. Ang paligid namin ay nagbistulang larangan ng digmaan. Ang madilim na gubat ay napuno ng mga halimaw. Matatalim ang mga ngipin, pulang-pula ang mga mata, at handang umatake anumang sandali. Si Lance ay nakaposisyon na. Hawak ang kanyang espada kahit sugatan pa rin. Ako naman ay hawak-hawak ang sketchpad ko. Kinakabahan ngunit pilit na hinahanap ang mga tamang paraan upang malampasan ang sitwasyong to. Elise, wala na tayong oras, sabi ni Lance habang nilalabanan ang unang halimaw na umatake. Ano man ang magagawa mo, gawin mo na. Mabilis kong binuksan ang sketchpad ko at sinubukang gumuhit ng eksena kung saan mawawala ang mga halimaw. Ngunit sa bawat linya na guhit ko, biglang nagbubura ito ng kusa. Para bang may pumipigil sa akin. Napagtanto kong si Miguel ang dahilan nito. Ginamit niya ang kanyang sariling sketchpad upang baliwalain ang lahat ng sinusubukan kong gawin. Hindi gumagana, sigaw ko, desperado. Lumaban si Lance ng buong tapang, ngunit dumadami ang sugat niya. Isa sa mga halimaw ang halos makaabot sa akin. Ngunit sa huling sandali, biglang humarang si Lance. Nasalag niya ang halimaw gamit ang kanyang espada. Pero natamaan siya sa balikat. Dahilan upang siya ay mapaluhod. Elise, umalis ka na. Hindi kita iiwan. Sagot ko, pilit na tinatanggal ang takot sa boses ko. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ko ang sinabi ni Miguel. Ang sketchpad niya ang may kapangyarihang wawasak sa kwento. Kung may paraan upang matapos ang lahat ng to, kailangan kong harapin si Miguel mismo at tagawin ang sketchpad niya. Sa pamamagitan ng paggunita sa detalyeng isinulat ko sa nobela, natagpuan ko ang eksaktong lokasyon kung nasaan si Miguel. Isang tore sa gitna ng kagubatan na nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan ng mga kontrabida sa kwento ko. Sinabi ko kay Lance ang plano ko. Pupuntahan ko si Miguel. Kailangan kong agawin ang sketchpad niya.
Kapag nagawa ko yon, maaari kong burahin ang mga halimaw at tapusin ang kaguluhan. Hindi ko papayagang pumunta ka doon ng mag-isa. Sagot niya, kahit sugatan. Ako ang magtatanggol sa'yo, Elise. Napatitig ako sa kanya. Napansin ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango ako at sabay naming nilisan ng lugar. Tinutungo ang tore. Pagdating namin sa tore, si Miguel ay naghihintay. Hawak ang kanyang sketchpad. Ang ngiti niya ay puno ng panunuya. Dumating din kayo. Akala ko ba, Elise, ikaw ang may kontrol? Bakit ngayon parang natatakot ka? Huwag mo nang patagalin to, Miguel. Alam kong kaya kong ibalik ang kwento sa tama at hindi mo ako mapipigilan. Ganun ba? Tanong niya, sabay gumuhit ng eksenang isang higanting halimaw ang lumitaw mula sa ilalim ng tore. Ang lupa ay umuga at ang halimaw ay nagngangalit na humarang sa pagitan namin. Habang abala si Miguel sa pag-uutos sa halimaw, nagkaroon ako ng pagkakataong tumakbo papalapit sa kanya. Si Lance naman, ginawa ang lahat upang pigilan ang halimaw. Kahit na halatang nauubos na ang kanyang lakas. Nang makarating ako kay Miguel, agad niyang sinubukang hadlangan ako. Ngunit kinuha ko ang natitirang lakas ng loob ko at hinawakan ang sketchpad niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Parang pinagsama ang kapangyarihan naming dalawa. Hindi mo to magagawa, sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng galit. Hindi mo pwedeng burahin ang lahat ng ginawa ko. Hindi ko buburahin ang ginawa mo. Pero babaguhin ko ang lahat sa paraang nararapat. Mabilis kong ginamit ang sketchpad niya upang gumuhit ng eksenang ang halimaw ay mawawala at ang kapangyarihan ni Miguel ay maglalaho. Sa unang pagkakataon, nakita kong natakot si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagdilim habang dahan-dahang nawawala ang lahat ng halimaw sa paligid. Nang matapos ang laban, naramdaman kong bumalik ang kontrol sa sketchpad ko. Si Miguel ay nawala at ang mundo ng kwento ay unti-unting bumalik sa dati. Nakaluhod sila sa lupa, sugatan, ngunit buhay. Lumapit ako sa kanya, halos hindi ko na mapigil ang luha ko. Lance, tapos na. Ligtas na tayo. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Ginawa mo to, Elise. Salamat. Sa huling eksena, nagising ako sa sarili kong kwarto. Hawak ang sketchpad ko. Ang kwento ni Lance ay natapos na. Ngunit sa loob ng puso ko, alam kong ang koneksyon namin ay hindi mawawala. Habang tinitingnan ko ang mga guhit sa sketchpad, napansin kong may kakaibang detalye. Isang maliit na sulat mula kay Lance. Salamat sa lahat, Elise. Sana magkita pa tayo muli. Napangiti ako. At sa sandaling iyon, alam kong ang kwento namin ay hindi pa natatapos, kundi nagsisimula pa lamang. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Welcome po sa mga bago kong subscribers. At hello po sa mga dati ko ng subscribers. Maraming salamat po sa pagsuporta. Have a nice day po sa inyong lahat.